Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, nationwide checkpoint operations para sa halalan 2025 sinimulan ngayong linggo. Pagtakbo sa 2028 presidential election, seryosong pinag-iisipan ni VP Sara. New People's Army wala nang kakayahang maimpluwensyahan ng eleksyon 2025 ayon sa Philippine Army. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inumpisahan na ngayong linggo ang joint AFP-PNP COMELEC checkpoint operations sa iba't ibang mga syudad at mga bayan sa buong Pilipinas na magtatagal sa buong election period. Sa Cagayan, pinangunahan ng COMELEC Region 2 ang pagsasagawa ng ceremonial kick-off para sa gun ban checkpoint, katuwang ang kasundaluhan ng 5th Infantry Division at Kapulisan. Nakilahok naman si Brigadier General Alvin Luzon, commander ng 101st Brigade sa launching ng COMELEC checkpoint sa lalawigan ng Basilan. Nagsama naman ang 24th Infantry Battalion at ang Abra Police Provincial Office sa pagsasagawa ng checkpoint operations sa iba't ibang munisipalidad sa Abra. Layunin ng checkpoint na maipatupad ang election gun ban at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa panahon ng halalan 2025. Alinsunod na rin sa COMELEC Resolution 10902. Seryosong kinukonsidera ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa 2028 presidential elections. Ito ang inihayag ng VP sa gitna ng kanyang private trip sa Japan nang bisitahin niya ang mga grupo ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Anya, hindi na maaaring magpatuloy ang mga nangyayari sa bansa ngayon at naniniwala ito na kayang umangat ng Pilipinas. Hindi naman eksaktong binanggit ni VP ang posisyon na nais nitong takbuhan, bagamat sa mga huling survey ay nangunguna siya sa listahan ng preferred presidential candidates. Matatanda ang makailang beses na rin tinanong ang Vice Presidente sa kanyang plano sa politika sa 2028, ngunit anya, pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang tungkulin bilang kasalukuyang pangalawang Pangulo. Wala nang kakayahan pa ang New People's Army o NPA na gambalain o makialam sa 2025 midterm election ayon sa Philippine Army. Saad ni Army spokesperson Colonel Louis Di Baala, sa kasalukuyan estado ng NPA ay wala na umano itong kapabilidad pang maimpluwensyahan ang nalalapit na halalan kung pagbabasehan ang mga naunang ulat na bunsod ng combined military and civilian efforts na buwag ang 88 sa 89 na NPA guerrilla units sa buong bansa. Sa kabila nito, mananatiling alerto ang Army units at magpapatuloy sa internal security operations para tugisin ang mga natitirang leader ng armadong grupo. Ito ay para matiyak rin ang mapayapa at matiwasay ang eleksyon ngayong taon. Kasabay nito, hinikayat ni Di Baala ang mga nalalabing kasapi ng komunistang grupo na sumuko at ibaba ang kanilang armas. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.